Arangkada na ngayong araw ang pagdinig ng pinagsanib na puwersa na komite ng Kamara hinggil sa iba't ibang mga usapin, lalo na sa iligal na droga at pogo. Kaugnay niyan, sinagot naman ng liderato ng Kamara ang batikol sa kanilang hakbang hinggil dito. Si Mela Lesmoras nagbabalik para sa sentro ng balita. Kasado na ang unang pagdinig ngayong araw ng binuong Quad Committee ng Kamara. Binubuo ito ng Committee on Dangerous Drugs, Committee on Public Order and Safety, Committee on Human Rights at Committee on Public Accounts na nagsanib puwersa para tutukan ang mga krimen na iniuugnay sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings at human rights violations noong nagdaang administrasyon na para sa mga kongresista tila may kinalaman sa isa't isa. Una nang binatikos ni Senador Ronald De La Rosa ang umano'y hakbang ng Kamara para maidiin siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga issue ukol sa war on drugs, hindi lang sa bansa kundi maging sa International Criminal Court. I have a very reliable information, an A1 information na yung mga opisyal na yan ay kinausap. To convince them to execute an affidavit implicating President Duterte and me to the ICC. Pero ang mga kongresista umalma rito. Ayon kay House Deputy Speaker David Suarez, unnecessary at unparliamentary ang mga sinasabi ni De La Rosa at nanindigang may integridad ang bawat kilos ng mababang kapulungan. Gate pa ni Suarez ang kanilang investigasyon ay naglalayon lamang na mapanaig ang katotohanan at hindi patungkol sa politika. Una na ring ipinagtanggol ni Dangerous Drugs Panel Chair Robert Ace Barbers ang kanilang joint hearing. Mukhang marites lang yun na merong ganong pag-uusap o merong ganong naganap na meeting which I think si Congressman Chair Saldi Co has vehemently denied, no? Sinabi niya na wala naman pong gano'n. No? Bukod naman dito, dumipensa rin ang ilang mambabatas laban sa mga punag kamakailan ni Vice President Sara Duterte sa ilang hakbang ng administrasyon tulad sa Disaster Response at Infrastructure Program ng gobyerno, partikular na sa Davao City. Giit ni House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun, sino ba ang wala sa bansa noong nanalasa ang bagyong Karina kamakailan? Habang si House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, kinwestiyon din ang timing ng mga pahayag ni VP Sara na isinaktuan niya kung kailan umalis na siya sa kabinete. Sa ngayon, inaabangan na kung makakaharap ng mga kongresista si Vice President Duterte kapag tinalakay na sa Kamara ang panukalang pondo para sa susunod na taon ng Office of the Vice President at kung mapag-uusapan din ang mga isyong ito. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.